Walang sinabing pagsuporta, tama ang pagkakarinig ko. Correct. Ang pagkakapanood ko, kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. So hindi yun Mali ba na lang kung magkaiba yung napanood natin, pero mukhang pareho. Pero sir, ito nga yung support nga doon sa panawagan ni Presidente na huwag sana magkaroon ng impeachment. Pero hindi naman ito pagsuporta ng INC kay BP Sara. Hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Ay, nako. Sa ngayon, hindi na pwedeng magsalita siya para sa kanila. Pero nung nakaraang mga araw, ng mga nakaraang linggo, ay ito'y nagtitirada doon sa mga kay BP Sara, ukol kay BP Sara, no? Pero sa ngayon, dahil sumasalin na ang Iglesia ni Cristo, baka natatakot itong banggain ang Iglesia ni Cristo natatakot ito baka hindi na ibubuto ng mga kapatid ng Iglesia. Alam naman natin na napakalaking tulong ng Iglesia ni Cristo kung ito'y magugustuhan ang isang kandidato. Malaking tulong ito na mapanalo ang kandidatura. Kaya si Boy Kilay ay biglang bumait. Ayaw niya na daw magsalita para sa kanila. Bakit nung nakarang araw, nung nakaraang linggo, panay ang birada mo at patusada mo sa pangyayaring mga impeachment, yung mga hearing, yung mga ginagawa ni Vice President, pinupuna mo. Ngayon, ayaw mo na. Bakit natatakot ka ba, Boy Kilay? Kilay, boy? Yung tatong kilay? Natatakot na dahil tingnan mo itong sa litrato ngayon. Ito. Kinakabahan na ang nasa Malacanang at mismong pamunuan ng Kamara at ang mga alipuris nito. Dahil ando na naman si Senator Bongo, nag-courtesy call or I don't know kung courtesy call ba ito or sadyang puntahan talaga ni kabarkada ni Bongo na itong mga opisyal ng INC. Ito kasi yung nasa picture na katabi ni Senator Bongo ay ang anak ni yung presidente ng INC na si Eduardo Manalo. Haltang natatakot na, nataranta na ang mga ngagba. Alam nyo ba guys na bawal sa iglesia ang makisali sa usapin ng ganitong pangyayari, di ba? Pero bakit ito nila ginagawa? Baka kasi nakikita talaga nila kung ano talaga ang tunay na mga nangyayari ngayon at ito'y nagmamasid sila at kanilang na discover na ito palang mga pangyayaring ito ay pang-iipit lang ng sa Vice Presidente at sa mga Duterte. 'Di ba? Hindi naman ito sila basta-bastang na magtawag ng rally. Dahil nga hindi sila nakikialam sa usapin ng mga ganito. Pero nakikita nila na apektado ang lahat. Nakikita nila siguro na apektado ang Pilipino at kanilang baka nakikita nila na yung kaban ng bayan ay ubos na, 'di ba? Alam naman natin na makapangyarihang
sekta din itong iglesia at may mga membro sila na nasa gobyerno at nalalaman nila kung ano talaga ang tunay na nangyari sa loob ng gobyerno ngayon. Kaya naghanap sila ng pamaraan para ang mga pangyayaring ito na may impeachment ay mapigilan. Bakit ito pipigilan? Dahil alam din nila siguro na si Vice Presidente Sara Duterte ay isang matinong tao, seryoso sa trabaho, iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino at siguro kilala nila at nalalaman na nila mismo sa kanilang sarili na napakabuting puso initong si Vice President Sara. Mantakin nyo sa kahit anong mga balita na laman itong Vice Presidente. Napakasimple. Sabi pa nga niya na hindi niya kailangan ng pera dahil hindi nabibili ng pera ang kanyang kagustuhan. Hindi nabibili ng pera ang kanyang happiness, di ba? Dahil wala. Ayaw nga niya tumakbo ng presidente, di ba? At kung ito'y ganid pa sa kapangyarihan at pera, bakit hindi siya nagkukumahog na tumakbo na presidente noong 2020? Bakit hindi siya tumakbo noong 2020? Samantalang siya naman talaga ang napipisil na susunod na magiging pangulo sa kanyang amang si Rodrigo Duterte. Bakit? Dahil nga hindi siya ganid sa kapangyarihan. Makinig kayo mga trolls, mga anti-Duterte, no? Tingnan nyo lang mabuti. Di ba? Alam naman namin na alam ninyo at nahahalataan na ninyo na mabuting tao talaga itong si Sara Duterte. Pero pinanindigan nyo na lang ang inyong mga nararamdaman dyan sa mga puso nyo na ipagtanggol itong pangulo ninyo na si yung sinuportahan na si Bongbong Marcos. Di ba? Dahil siguro nakinabang kayo, naabutan kayo ng tulong. Paano naman yung hindi na pinakamaraming hindi naabutan? Dahil walang seryosong pagtrabaho diyan sa kanyang mandato bilang pangulo, di ba? Okay, tingnan na biglang bumait ngayon ang mga dating mga aso kung magsasalita, yung mga asong nako, parang kakagatin ang Vice Presidente. Pero ngayon, biglang bumait ang mga aso ni Tambaloslos. Panoorin natin itong isang video ni Ortega, itong kongresista. Nakitang-kita naman natin na wala nang nirespeto, hindi nirespeto si Duterte, yung vice, kung magtatanong sila parang barangay captain lang ang kanilang style sa the way sila na magtanong at bumira sa mga social media at sa media, mainstream media para lang sabi pa ni yung sa iglesia, para bagang maliit lang na personalidad itong si Sara kung bibirahin nila. Tingnan natin itong si Ortega. Kamukha ni, sino ba yung congressman na isang mataba? Si Asidre. Kambal siguro sila ini Asidre. Okay, dito na. I need to ask this question as follow-up doon kay Vivian regarding doon sa opinion ng religious group. Sir, being with the majority, naglabas nga ng statement ng INC na in full support doon sa posisyon ni PBBM regarding doon sa impeachment na dapat ang atupagin ay yung mga mahalagang problema ng ating bayan sa halip na impeachment. So ano po ang reaction po ninyo
with regards to that statement of INC? Sabi mo nga kanina, Kuya Vic, no, may ilalabas na official statement po yung mga... May pakuya-kuya Vic. Ang bait. Ang bait naman. Pero nung hearing kay Duterte lang. Ngayon, nagkuya na sa taga-media na nag-interview. kapatid po natin sa iglesia. Siguro maganda rin po na mabasa rin yung magiging official. May pakapatid-kapatid pa. Halatang takot bumira sa mga iglesia. Biglang bumait ang baboy na ito. Statement nila. Kasi yung mga napanood ko po nasa social media, baka taken out of context. Pero ganun pa man, hindi, medyo klaro naman po yung mga napanood ko. Parang sinasabi nila, they're in support of the statement of the president. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre, nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa nirespeto talaga nila. No? Dahil alam nila nga mga napakatibay nito nga sikta na mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo. Pero bakit sa INC as yung QGC pinalusob ninyo? Dahil ba kaya ninyo? Ngayon subukan yung magbigay ng statement na pinabagtik-bagtik. Yung statement ba na mukha kayong hari ng Pilipinas ngayon. Pero pagdating sa iglesia, nire-respeto naman namin yung mga kapatid nating iglesia. Naka. Bakit ang KOGC hindi nyo nirespeto? Napakalala ng ginagawa ninyo. At alam naman natin, hindi yung gagawin kung walang nasa likod na yung mabigat na nasa likod ng nung pangyayaring yon. Pero ngayon sa iglesia, tiklop kayo. Sa iglesia. At alam po natin na yung isasagawa nilang prayer rally is talagang pong pagpupulong at pagsasama po para sa ikagaganda naman po ng bansa. Wala naman pong... Paano mo nasabi talaga? Anong sabi mo? Alam naman natin talaga. Paano mo nalaman? Paano mo nasabi? Inuuto mo sa... Ano ba yan? Pang-uuto? Ha? Baka... Ditso na yan pag people's power eh. Di mo alam. Manda kayo. Laka. Nako. Buti pa yung ngipin ko, yung parang computer, may Windows. Ang bait ngayon ng mga aso ni Tamba, no? Wala naman po yata ang religious sector ang gagawa po ng rally na sa hindi po ikakaganda. Asus! Nanguuto ka na naman. Wala. Meron. Kami. Ng ating estado ngayon. So, nirerespeto po natin yan. But again, hihintayin din po natin yung official statement kasi sabi nyo nga po baka mas maganda na mabasa po ng kompleto. But again, maayos naman po yung based po sa mga nabasa ko, sa mga napanood ko, maayos naman po yung pagka-relay ng mensahe po ng Iglesia ni Cristo. Asus, kung iba yon, kung ibang sikta pa yon, binibira mo na. Hindi maayos ang kanilang kung iba lang yon, kung pipitsuging sikta lang yon, wala na. Based sa kanilang statement, no? Hindi maganda yan kasi nagpuprovoke sila ng mga pagkilusang makapagwatak-watak ng ating bansa. Sigurado yun.
Ganun ang mga sasabihin nito mga ulol na ito. Base sa statement na nilabas ng pipitsuging sikta na yan, hindi makabubuti yan. Bakit sila makikialam? Dahil hindi naman ito, may separation naman of church and government, church and state. Bakit gagawin nilang pagkikilos na yan? Bakit makikialam sila? Nako, sigurado yon. Pero INC na ang nagsasalita at tumatayo ngayon. Buntot nila ay bahag. Ayon sa ating mga INC, mga kapatid natin, basa na babasa ko, maayos naman yon. At nire-respeto natin ang mga kapatid nating INC. Bakit nga yung QGC? Hindi naman kayo inaano, mga babait. Ang babait naman ng mga membro doon. Tinitira nyo dahil dikit sa mga Duterte. At yun ang utos ng inyong hayop na hindi ko alam kung anong So, makaka-affect, may bearing ba yun doon sa nakasampang impeachment? Yun po kasing sa impeachment, kahit sino pong sektor, Di ba ang bait no? Ang bait no? Ang bait talaga yung pagkikilos niya. Ganon. Nako. Maari silang maghain eh. So, ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun, lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. Okay, thank you. Thank you, Vic. Billy Vegas from Abante and Politico, you're recognized. Kung magandang tanghali po. Magandang tanghali. Hingi lang po ng reaction doon sa sinabi ni Senate President Cheese na doon sa mga kasama niya, ang appeal niya wag na mag-public statement regarding doon sa impeachment kasi daw sila yung magiging judge kung papasa sa House. Tama po yun. Actually, nakikiisa po tayo sa statement ni Senate President Cheese, no? Kasi wala naman po. Well, ako, sang-ayon ako sa mga sinasabi ng Boy Kilay na yon. Patungkol sa hindi magbibigay ng statement ang mga senador doon sa impeachment dahil baka sakaling pag natuloy itong impeachment ay sila ang magiging judge at baka mababahiran ng magiging one-sided ang iba sa kanila. Hindi patas ang laban. Kaya naintindihan natin yun. Parang tsumamba doon si Cheese pero hindi natin kaila na tauhan ito talaga ni Madam Kokak. Tagabitbit ng baso ng alak ni Kokak eh. So yun. Ating na-analyze ngayong panahon ito. Panahon ito na itong mga kongresista, itong mga tao ni Tambaloslos at ng mga bangag ay tumiklop ang tuhod nila, biglang bait-baitan dahil may pumalag na malakas na grupo, malakas na napakaraming membro, milyon ang membro nito na pumalag na dito sa mga ginagawa nilang panggigipit kay Vice President Sara Duterte. Halata na talaga na ginigipit ang Vice Presidente kaya kumikilos na itong mga kapatid nating Iglesia ni Cristo at ang pamunuan nito. So yun, kung may masasabi kayo sa aking video,
lagay lang dyan sa comment section. Pag-usapan natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please naman, paki-subscribe, paki-like na rin, and share, and paki-hit na lang din ng notification bell para tayo'y magsama-sama in the near future sa mga gagawin ko pang mga videos. Maraming salamat at magandang araw sa lahat. Babo!